Alleluia, 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 Alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga ama. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyon. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening mga kapwa deboto at mga kasama natin sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church. Ang pagpapala ng ating Pong Jesus Nazareno ay sumainyo. Nasang dako man kayo ng Pilipinas o ng mundo. Ngayong araw na ito, medyo parang may kasungitan ng ating Panginoon. Sipin ninyo, sinabi lang naman sa kanya, "Lord, sa labas po yung nanay at mga kapatid ninyo." Anong sagot ng Panginoon? Tinignan niya yung mga nasa paligid. "Sino ba ang aking ina at mga kapatid?" No? Siyempre, maaring madala natin ito sa maling interpretasyon na itinatakwil ng ating Panginoon ng kanyang ina at mga kapatid. Pero sa diwa ng ating pagiging pamilya, pagiging mga anak ng Diyos, nais nating unawain yung mga salitang ito ni Jesus kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin. Lalo na sa konteksto nating mga Pilipino. No? Pag sinabi nating kapatid, ano nga bang ibig sabihin ng pagiging isang kapatid? Kailan mo ba sinasabing kapatid kita? Unang-unang papasok sa ating mga isip ay yung tinatawag nating magkadugo. Kasi galing kayo sa isang magulang, si ate o si kuya na magkapatid. Kasi ang ibig sabihin talaga ng salitang kapatid ay natanggal o napatid mula sa iisang pinanggalingan. Kaya tayo magkapatid kung tayo ay galing sa isang magulang. Kaya napatid tayo mula sa isang puno, kaya tayo ay magkapatid. Kaya lang, may malaking tendensiya tayo na unawain ito na bilang magkakadugo, magkamag-anak lang, kaya tayo naging magkapatid. Kaya ibinabalik tayo ng ating Panginoon, ano nga ba yung tunay na kahulugan ng pagiging magkapatid? No? Binubuwag ng ating Panginoon ang pag-unawa na masyadong makitid. No? Na dun lamang sa kadugo ko ako magmamalasakit, nakadugo ko lang, kamag-anak ko lang ako tutulong, pero kapag hindi ko nakaugnay o hindi ko naman kakilala, hindi na ako tutulong. Kaya ito yung binubuwag ng ating Panginoon. Kaya ang sabi niya, "Sino ang aking ina at mga kapatid?" Sila yung mga tumatalima sa kalooban ng Diyos. No? So, kung titingnan natin ngayon, yung pagiging magkapatid ay hindi na lamang tungkol sa pagiging magkadugo. Ang pagiging magkapatid
ay ibinubukas sa atin ng ating Panginoon simula nang niyakap niya ang pagiging taong katulad natin, no? Ibinabalik na tayo doon sa orihinal, no? Na pakahulugan ng ano yung pagiging magkakapatid. Ibinabalik niya tayo doon sa sinabi sa ating Salmo Responsolyo, no? Sino ang haring dakila? Siya ang Diyos na lumikha. Ang Diyos na lumikha sa atin, ang siyang ating lahat na pinanggalingan. Kaya kung tayo man ay magiging magkakapatid, babalik tayo doon sa katotohanan nung niyakap natin ang pananampalataya, naging mga ampong anak tayo ng Diyos na lumikha. Kaya tayo, bagamat hindi man tayo magkakadugo, ay magkakapatid sa iisang Ama. Isang magandang biyaya sapagkat tinuturuan tayo ng ating Panginoon na buwagin din, no, yung mga bagay na nagpapahirap sa atin na tumulong at magmalasakit sa ating kapwa dahil hindi ko naman siya kaano-ano. Pangalawa, siguro ito yung magpapabuo ng pagiging magkakapatid. Kasi hindi lang naman ipinaliwanag ni Jesus kung sino yung kanyang mga kapatid. Pero sabi niya, ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos, nakikinig at nagsasabuhay ng mga turo ng ating Panginoon, siya yung ina at kapatid ng ating Panginoon. Of course, nais nating maging mga kapatid at maging kapatid si Jesus. Gusto nating mapabilang sa pamilya ng Diyos. Pero ito yung tanging requirement, tumalima sa kalooban ng Diyos. Ito yung nagiging mas challenging sa atin para ipakita kung papaano nga bang maging kapatid sa bawat isa. Meron tayong tinatawag sa Tagalog o sa Pilipino na hating kapatid. Ano ba ibig sabihin pag hating kapatid? Lamang si panganay, mas konti si bunso? Parang mali, hindi ba? Sa atin na lang yon. Pero ang tunay na kahulugan pag sinabing hating kapatid, kung dalawa kayo magkapatid, ilan? 50-50. Di ba? Huwag natin baguhin yung kahulugan. Sapagkat ganun din ang pagtingin sa atin ng Panginoon. Kung hating magkakapatid tayo, pare-parehas ang tingin sa atin ng ating Panginoon at dapat maging pantay-pantay din ang ating pagturing at pagmamalasakit sa bawat isa. Kadugo man o hindi, kamag-anak man o hindi, kapitbahay man o hindi, kakilala man o hindi. Tayo ay magkakapatid na pinagbuklod ng pananampalataya natin kay Jesus, na tayo ay galing sa iisang Ama na siyang lumikha. Kaya sana maging pantay-pantay din yung ating pagturing sa bawat isa. At sa pagmamalasakit at pagmamahal natin sa bawat isa, hindi man natin kilala o kamag-anak man natin, doon mas naipapakita natin yung ating tunay na pagtuturingan bilang magkakapatid kay Kristo.